Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 7, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area dito nga po sa may parte ng west-northwest ng Coron, Palawan. Mababa naman po ang tsansa nito na maging bagyo ayon sa ating European Center. At meron nga tayong isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at yung low pressure area na nasa labas din ng ating bansa, pero mababa naman ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo. At ito nga pong bagyo na to ay patungo naman po yan sa may karagatan ng Japan. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center, may mga posibilidad pa tayong low pressure area na imomonitor sa mga susunod na araw. Habang ang ITZC o yung Intertropical Convergence Zone at low pressure area ay nakaka-apekto nga po yan sa may Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas at Metro Manila. At yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado naman po niyan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, and Central Luzon. Dito nga po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 12 ng tanghali, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa parte ng Bicol Region, sa may eastern section ng Visayas, western section ng Visayas, Palawan, at dito po sa may Mindoro Provinces, Metro Manila, kasama pa rin po dyan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, may mga tsansa po ng pagulan sa parte ng Mindanao, Palawan, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng western section ng Visayas, Bicol Region, Metro Manila at makulimlim na kaulapan sa northern and central Luzon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan pa rin po natin may mga isolated rain shower po tayo dyan sa halos malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi mamaya, magiging maayos po ang lagay ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 8, yung low pressure area ay sa loob pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility, pero halos palabas na. At pagdating naman po ng October 9, mayroon pa rin po tayong ITCC, yung Intertropical Convergence Zone, habang may pagbugso na nga po ng hangin na nanggagaling dito sa may parte ng China o yung possible northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 10, magkakaroon tayo ng banggaan ng hangin dito na posibleng magkaroon ng low pressure area, pero mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. By October 11, asahan nga po natin na meron po rin tayong ITCC at may mga tsansa po ng mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng October 12 hanggang October 13, dito po may tsansa nga po tayo ng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil makakaranas muli tayo ng mga mahihina at mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By October 14, asahan natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. By October 15, may tsansa muli ng panibagong low pressure area sa loob ng ating bansa, at habang may posibleng panibagong bagyo naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa niyan na pumasok sa ating bansa. By October 16, yung low pressure area nasa eastern section nga po yan dito na Surigao, at magpapaulan po yan sa may parte ng Mindanao, at nakapaloob po yan sa ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon nga po, wala naman tayo nakikita pang posibleng imomonitor natin bagyo. Puro possible low pressure area pa lamang po sa ngayon. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.